Metric tons or barrels or what? Million liters. 996,348,000 liters. That's correct. Tama po. Yes, sir. Yes. So, halimbawa, pag-usapan po natin yung diesel. Sabi po ng President, before the war broke out, we had 50 to 60 days of supply. Tama po. So after 2 weeks po, yung 55, tumaas po ng average sa 125. Kinuha po natin yun sa inventory, yung 125, sir. Tama po. Sir, you have to answer. Yes, sir. Okay. But I cannot speak for the others. Yes, sir. Kayo po yung sumagot kasi tinatanong ko yung Chevron, kayo po yung sumagot eh. Okay? I have the number kasi. Yes, sir. So, 996,348,000 liters per month. Yun po yung consumption natin sa diesel. So, nagkaroon po ng increase na 70 pesos per liter after 2 weeks. That's 127%. So, tingnan po ninyo, Mr. Chair, 996,348,000 liters times 70 divided by 30 days. That's 2.32 billion per day, approximately gross income. Is my computation correct, sir? Ulitin ko po, 996,348,000 liters times 70, ito po yung increase, divided by 30, 2.32 billion per day. Ang approximate gross income. Ito yung ating re-reaksyonan sa araw na to. At katulad ng mga nauna ko na ring na-vlog nga dito, na itong labis-labis na pagtaas ng presyo ng gasolina natin, naroon yung pagsasamantala. At kaya natin ito na reaksyon na napanood ko kahapon tong hearing na ito sa Senado. Pinatunayan dito ni Senator Marcolita ang mga bagay na nung itong nakaraan ay na-vlog ko nga na itong pagtaas na ito ng ating mga fuel ay naroon parating pagsasamantala ng mga negosyanteng ito, ng mga oil companies na ito. Siyempre bago tayo tuluyang pumalaot sa ating pinag-uusapan sa topic natin ngayon, isang magandang araw po sa inyong lahat. At saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, pagpapalapis sa ating lahat para sa araw na to. Nagpupugay pong muli si Makatang Tambay ng puhunan ni Logic ng Buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. Tuloy natin to. Imagine itong inilantad na ito ni Senator Marcolita. Sa itinaas ng gasolina na ito, nitong diesel, na mula sa dating 55 ay naging 120. Sabi nga niya, di halos 70 pesos yung itinaas. Sabi niya. At ngayon, itinanong niya nga kung ilang milyon ang nauubos sa kada araw ng diesel. Ito sinabi, nasa 900 million or something, mataas, o more than 900 million. Sabi nung tinanong niya. Dito yung na-compute nga ni Senator Marcolita na ini-times niya sa 70 pesos. Siyempre yung tubo. Lumalabas na may 3.32 billion na tubo kada araw. Itong mga gasoline, itong mga oil companies na ito. At dito, kahit hindi man ito talaga accurate, dito napapatunayan natin na itong pagtaas ng ating fuel ay talagang walang habas, maituturing nating walang habas. Totoo namang mayroon talagang kakulangan ito sapagkat hindi naman may tatanggi na magulo talaga sa Middle East kung saan doon naman tayo kumukuha ng mga ginagamit nating gas, itong mga gasolina. Pero ang sinasabi natin dito, yung pagpapalabis nila.
na nasa halip na makishare sila sa krisis na ito o sa paghihirap o pagkarai o pagdaing ng sambayan ng Pilipino, maraming sektor ito. Ito sinasamantala pa nila. Hindi ba? Unang-una, apektado nito, hindi ba itong transport group? Inarin nga yung mismong chairman nila, si Chairman Balbina. Itong ang isa sa mga transport group na umattend yan sa hearing na sa araw na yan. At itong mga magsasaka, mga mangingisda, itong manininda natin, lahat ito mga apektado ng pagtaas na ito, ng labis-labis na pagtaas na ito. Ang ibig natin sabihin dito, totoo naman na tumaas talaga ang per barrel ng fuel na inaangkat natin. Pero sinasabi natin, yung kanila nga ritong pagmamalabis, bakit natin to nasasabi ng paulit-ulit? Kasi tumaas naman sa lahat sa anong panig ng mundo yun, tumaas talaga. Pero at least 40%. Hindi katulad dito sa atin na hindi lang 100% nga ang pagtukoy nga ni Senator Marcolita, 120% yung itinaas. Mantakin mo yan. Ibig sabihin natin, mag-adjust din kayo sapagkat alam naman natin na talagang krisis doon ngayon sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Siyempre, tinatanggap na yun, sinasaalang-alang din natin yan. Pero hindi naman dapat yung ganito yung ginagawa nilang pagsasamantala sa taong bayan na dumadaing na nga sa hirap. Unang-una, ngayon lang talaga natin ito naranasan. Ito, sa edad ko na ito, ang dami ko na rin naging napagdaanan ng mga naging pangulo. At talaga nangyayari ito. Una-una, pag halimbawa ang isang pangulo ay kaupo pa lang, nararanasan natin yung krisis niyan pagdating sa ating langis o dito sa fuel. Kaya lang, tumataas nun. Nakapirmi na yan. May problema tayo tungkol yan dahil nga wala, di naman natin kontrolado yung presyo niyan. Totoo naman talaga yun. Noon tumataas, 2 piso, 3 piso. At tumaas pa ngayon ng nasa 4 pesos. Pero bumabalik ulit isa sa dati. Pagkalipas lang ng ilang buwan, nagbaback to normal ang price niyan. At ito kumbaga nakakabawi tayo, nakakahubad tayo sa paghihirap na dinanas natin nung nakaraan na mataas ito. Pero ngayon, imagine mo 2 linggo, 70 pesos ang itinaas at dito naman sa gasolina, tumaas ng halos nasa 40 pesos. Hindi ba sobra-sobra ito talagang kung isipin mo? Naroon yung pananamantalan, samantalang yung mga tao ay wala talagang pagpipilian, kundi bumili na lamang dahil importanteng gamit ito na kanilang kailangan talaga. Pero ganito yung ginagawa nila. 70 pesos sa loob ng 2 linggo. At dito nga, hindi naman sabi natin ay isang bagsak 70 pesos, pero may kita natin na bawat araw kahit dito sa amin, bumili ka ng umaga, paghapon iba na yung presyo, dadagdagan na naman nila. Pag hindi 16 pesos, basta't matataas yung kanilang mga pagdadagdag hanggang umabot na ngayon sa loob ng 2 weeks. Ay umabot na nga ng 70 pesos. Napakalaki. Totoo naman na nagpapataw dati pa na pag dumarating nga yung krisis na yan, nagpapatong talaga yan, nag-iiba talaga ng presyo. At sang-ayon tayo ron, hindi naman natin kontrolado yan. Kaya kung ano lang yung itatakda nila dun, bibili tayo dahil mahalagang gamit sa atin yan. Pero ito nga, ang binibigyang di natin ng paulit-ulit. At pagkatapos, ito nga, narinig natin itong mga datos na inilabas ni Senator Marcolita. Ang kanya mismong pag-calculate, dito nga sa posibleng nagiging tubo sa napakataas na ipinatong nila sa kanilang ibinibintang mga gas. Ang ibig kong sabihin dito, unang-una na, nga na hindi natin makukontrol dahil may oil deregulation tayo. Pero at least man lamang, magkaroon man ng paghihinay-hinay kung hindi man, o kung mayroon ng mga ganitong pananamantala, dapat kinakailangan pumapasok dito ng gobyerno at inaalam bilang isang patunay na hindi ganong sinusubaybayan ang problemang ito, na bagamat itinuturing na nga ng buong sambayan ng Pilipino na isang krisis ito at malapandemyang epekto sa ating lahat. Pero mo nagsasabi pa ang executive secretary natin na si Raprecton, sabi nga niya pwedeng pumasok at makialam
ang gobyerno, kung may nakikita tayong pananamantala, wala naman tayong makita na nananamantala. Ito yung pagkaalam niya. Samantalang ito nga, kahapon lamang natin ito nalaman na may mga ganitong inilantad si Senator Marcolita. Kahit pa hindi naman accurate yung kanyang kalkulasyon na ito. Pero ano man, napapatunayan din natin na talagang tinatanggap ng mga representatives ng mga oil companies na naroon, hindi nakakapagsalita, hindi nakakasagot sa sinasabi niyang ito. Pagkos ay umuuna lang na kumbaga, siyempre, doon niya ibinasi sa mga sinabi kong ilang milyon yung nauubos na per liters kada araw. Doon niya ibinasi yung kwinta niya. Hindi naman nagsisipagsalita. Ibig sabihin, may katotohanan ito. Hindi sila rito nakakatanggi. At ngayon, sasabihin pa ng Malacanang Executive Secretary si Rapricto na sa nakikita nila, wala pa namang pananamatala, kaya hindi naman sila pumapasok pa o nakikialam. Ito sinasabi natin na kumbaga lahat naman sila tulog sa totoong nangyayari, totoong problema na kinakaharap ng taong bayan. Hindi ba? Ito yung nakikita natin dito. Kaya naman dahil ganun yung ginagawa nila, wala silang kamalay-malay o sinasadyang hindi nila alamin, ito umaalagwa yung pananamantala na dinaranas natin ngayon. Hindi natin sinasabi na huwag magtaas. At lahat naman ng halos buong mundo talagang nag-a-adjust ng mga presyo. Kaya nga umaabot ng pagtataas sila hanggang 40%. Tayo kakaiba talaga. At ito yung sinasabi natin na dapat binibigyan pansin. Ilabis-labis isipin mo kung halimbawa dito sa amin. Marami dito mga nangingisda. Marami nang hindi nakakapalaot. Imagine mo kung halimbawa kanya-kanya kayang uri ng palakaya yan. May namamalakaya na kinakailangan mong lumayo. O kumbaga ang tawag dito sa amin ay dumadayo ka. At yan, kailangan mo nang hanggang mga 2 galong gasolina. Yun ang pinaka-minimum na yun, pinaka-unti na yun. O isa pa na ngayon, magkano ang halaga nito? Dito sa amin, 100 na ang per litro ng gasolina. Ibig sabihin, halos may 1,000 ka na kagad puhunan sa 2 galon mo. Na samantala, ngayon napakalayo ng mga dati mong nagiging pinupuhunan nung hindi ganito kataas ito. Nung dati, kung hindi ganito kataas, may 500 ka lang, pwede ka nang pumalaot. O pwede mo nang isapalaran yun. Ibig ko sabihin, ganito yung epekto, ganito kahirap ngayon. Ngayon kung wala ka 1,000, makakapalaot ka ba para magpatuloy yung pamumuhay, yung buhay ninyo bilang isang pamilya. Ganito kalaki ang epekto at pagkatapos iting naririnig natin sa mga opisyal ng Malacanang. Kahapon ko lang din ito napanood sa isang interview. Nasabi nga niya, maaaring pumasok lang ang gobyerno kung may nakikitang pagsasamantala. Ngayon wala namang tayong nalalaman na nagsasamantala sila. Yun yung inuulit-ulit natin sapagkat tulog sila sa bagay na ito. Wala silang nalalaman na ito na nga yung labis na nagpapahirap sa tao sa kasalukuyan. Hindi na makahinga, hindi na makabangon.